Welcome to Transfer It, Adobe Photoshop Training Video. Dito po sa training video, ituturo ko po yung basic technique ng Photoshop at yung mga paraan kung paano po natin mapapabilis at mapapatali yung mga gagawin po natin. Alright, open po natin yung Photoshop. Nakikita po natin sa left side ay ang mga tools. Yan. At sa right side naman po, yung mga layers, at iba pang mga properties or function. Yan. Ngayon po, ituturo ko po sa inyo kung ano po ba yung mga gamit ng mga tools. Yung unang-una po makikita natin, ito siya. Ito po yung tinatawag na move tools. Ito ginagamit para ma-move at ma-select yung mga layers or mga object. Sunod po na ito, yung rectangular marking. Ginagamit din po ito para ma-select yung mga dapat kulayan or dapat tanggalin. Lasso tools. The same sila ni rectangular marking, pero dito pwede kang mag-select kahit ano at hindi lang siya yung rectangle. And then the magic wand. Magic wand used to select colored areas. Then next one is crop, used to remove unwanted portion from an image. Then slice tool. Ginagamit ito madalas sa website or sa mga paggawa po ng mga background, pang-cut. Patch tool. It's the patch tool. Yan. Patch tool, ito yung karamihan ginagamit to correct the imperfection in an image by making them disappear. Ito na yung panlinis natin sa mga dumi, sa parte ng mga pictures. Next one is brush, to paint onto image. Then, the clone stamp, to provide the same image. Ginagamit ito upang kopyahin niya yung gusto natin gayahin sa image. The history brush. Eraser, yan. Used to erase unnecessary image. Yan, pagbura. Gradient. Create a gradual blend between colors. Yan. Ito na yung gamit para makapaghalo po tayo ng dalawang kulay or tatlong kulay or marami pa po. Yan. This is the blurred, sharpen, smudge. Then the dodge. Dodge tool. Next, the pen tool. Yan. Allows you to create, edit or smooth lines and shape. Yan. Sa pen tool po, dalaw po yan. May properties pa po siya sa taas. Ito pong isa, ito po yung tinatawag nating path. And the other one is the shape layer. Yan. Mamaya po, ituturo ko po kung paano po siya gamitin. Then the text. Allows you to insert text onto an image. Nga, text, pag-insert po. Then path selection. This is the shape. Custom shape. Dito sa custom shape, makikita po natin dyan yung rectangle tools, round rectangle tools, ellipse, polygon, line, and custom shape. Yan. Dito po tayo kumukuha ng mga iba't ibang klase ng mga shape or design na pwede natin ilagay. And the notes. Ayan, eyedropper tools. Allows you to get colors from an image to designate as a new background or foreground. Ito na yung sinasabi natin pag-pick ng mga kulay. Yan. Na gusto nating dapat ito yung ginagamit natin para pag-pick ng mga kulay na gusto nating igaya. Then the hand tool. Move an image within its window. Zoom to magnify or reduce the view size of an image. Yan, ito po siya, zoom. Alright, ito na, discuss na po natin yung mismong mga tools. Ngayon, application naman po tayo kung paano po ito gamitin. Okay? Alright, create po tayo ng new background. Ito po tayo sa file. And then, new. So, ganun pa rin po ang shortcut ng new ay Control N. So, lalabas po mismo yung isang dialog box. Ayan. Makikita po natin dito yung name. Ayan. Preset. Ayan. Dito sa preset, marami pong pagpipilian dyan. Meron po dito yung US paper. Ayan. Sa US paper, makikita po natin dito yung letter, legal, and tabloid. Then the international paper, andito po yung A4, A3, A5, A6, and so on. And then sa photo, andito na rin po yung 2x3, 4x6. It's all about photo size. So, ang pipiliin po natin ngayon ay yung A4 size. Karamihan po kasi ang size ng paper na ginagamit po natin, lalong-lalo na po sa ating t-shirt, ay A4 size. So, ito po siya. Ito po yung width niya. 210mm, then 297mm. Sa resolution niya po, okay na po siya sa 300. Then, color mode,
RGB colors, and white background. Okay? Then, okay. So, ito na po siya. Yung mismong bago nating background. So, ngayon, turo ko po sa inyo kung paano po mag-change ng background. Mag-import po tayo ng isang image. Ayan. File. Then, open. So, ito po. Ngayon, gawin po natin, tatanggalin po natin mismo yung background niya. So, ito na po siya ngayon. Turo ko po sa inyo. So, ito na. Sa pagtanggal ng background, maraming paraan po ang pagtanggal ng background. Andito po yung eraser. Ayan. Erase po natin yan. Kung makikita nyo, nagtatanggal po siya ng background. Di po ba? Ayan. Eraser. Then, pen tool. Ang pinakamabilis po or pinakamagandang pagtanggal po ng background ay yung pen tool. So, ituro ko na lang po sa inyo yung pen tool para mas mapapabilis po tayo. Okay? So, bago, ayan. Ngayon, mag-pen tool na po tayo. At sa pag-i-edit po, mahalaga po yung alam natin gamitin yung zoom. Ito po yung zoom. At syempre, ito pong hand tool. Yan. So, ang hand tool, ito po siya. Naililipat-lipat po natin siya ngayon. Then, dapat, tuturo ko po sa inyo ngayon ang shortcut ng hand tool. Ang hand tool, para po ma-click agad siya or ma-select agad siya, ang shortcut ng hand tool ay yung space bar. Yan. So, pag click nyo yung space bar, hand tool agad po yun. Then, sa zoom naman po, ang paggamit po ng zoom or para mas mapapabilis po tayo, click po natin yung control, yung space, then control. Yan, control button. So, ngayon, pag click mo yung space at control button, automatic magpapakita na po mismo yung zoom. Yan, mas mapabilis po. Ngayon, pag mag-zoom out naman po tayo, i-click lang din po natin yung alt. Ayan. So, ayan na po siya. Ayan. So, una po, a hand tool, space. Ayan. Then, pag mag-zoom in, hawakan lang po ulit na, hold lang po natin yung space, then, press po natin yung control. Zoom in na po yan. Sa pag-zoom out naman po, hawakan po natin yung space, then alt. Ayan. So, ayan po, kumbaga, zoom out po siya. Zoom in, space, then control. Zoom out, space, and alt. Yan. Alright? Mas mapabilis po tayo doon. Kahit di na po tayo mismong pupunta po dito sa mismong mga tools. Yan. Space lang po gagamitin natin, then control. Zoom in na po yun. And then, click po natin yung alt, press po natin, zoom out na rin po yun. Alright? Mas mapapabilis po tayo niyan sa pag-e-edit. Then, let's go to edit or changing background. Click po natin yung pen tool. I-zoom, i-maximize po natin siya. So, ito na po siya. Click. Alright. So, ito na po ngayon ang mangyayari dyan. Sa pagpe-pen tool po natin, yung unang-una, sinabi ko po kanina, dalawa po mismo yung properties niya. Yung isa, ito po yung shape. And then, path. So, ngayon, papakita ko po sa inyo kung anong mangyayari pag ang nakaselect ay yung shape. So, pag shape ang nakaselect, ito po mangyayari. Nagkakaroon po siya ng mismong shape. So, ang mangyayari po niyan, pag ganyan po ginawa natin, ang mangyayari, natatakpan, hindi na natin makikita. Okay? So, yan yung gamit ng shape. To create ng bagong shape. Yan. Yan po yung shape. Ngayon, dahil mag-change tayo tatanggal po tayo ng background, ang gagamitin po natin mismo ay yung path. So, yung path, ito po siya. Yan. Kumbaga transparent lang po siya. Wala siyang makikitang shape. So, delete. Yan. So, ito pong gagamitin natin, yung path tool. So, ngayon, ito, umpisan na po natin. Click po natin dito. Yan. Zoom. Control space. Yan, para zoom natin agad. Yan. Yan po, ganyan. So, sa pagpe-pen tool po natin, para susundan po natin mismo kung anong korte ng katawan ng mismong or kung ano po yung image na gusto nating i-cut or tanggalin ng background. Ayan po, ganito po siya. Pag click po natin dito, yan. So, makikita po natin dito ay straight lang po siya. Hindi po siya nag-curve dito mismo. So, para mag-curve po siya, wag po natin bibitawan. Press po natin yung left
left click. Ayan. Hold lang po natin yung left click. Then, ayan po, ganyan po. I-hold natin. Then, tayo po mismo na maglipat-lipat. Ayan. So, ganyan. Then, space. Ayan. Hold lang po natin para i-curve po natin. Yan. So, ito po pala. Ngayon, mangyayari po dyan, meron po siyang, ito pag ganito, Ayan. Hindi po ba mas mahirap? May lumalagpas po dito. Ayan, hindi po siya mismo. Ngayon, ang gagawin po natin, Control Z. So, ngayon, para po maputol po to, ayan. Alt nyo lang po, may magpapakita ng ganito, ayan. Ayan, para maputol. So, pag ginanito po natin siya, ayan. Mas okay na po siya, mas mapakabit. Ngayon, pag natapos na po natin siya, mag-right click po tayo. Right click, then make selection. Sa right click, pag nagka-right click po tayo, makikita po natin, hindi lang po make selection. Meron dito delete path, fill path, stroke path, and free transform path. Make selection po tayo. Papakita po dito, feather radius, magta-type po tayo dyan kung anong amount ng pixel niya. Ayan. So, gawin po natin yan, 20. Ayan. So, makikita po natin yan, 20. Ayan. Pag click natin yung delete, yan. Makikita po natin mismo ang nangyari dito, yung naging blurred yung mismong background niya kasi nasa 20 po yan ha. Mag-control Z po tayo. Then right click po ulit tayo, make selection. Then gawin po nating 2. Okay. Ang gagawin po natin, delete. So yan ang mangyayari. So nakikita nyo po siya, hindi na po siya yung mismong transparent. Yung mismong mga gilid-gilid niya. Hindi po ba kanina sa 20, sobrang blurred or transparent na po sa gilid-gilid niya. Okay. So, yun po yung gamit ng mismong radius. Ngayon, ganito na po siya. Ayan, na-delete na po natin yung mismong background niya. Meron po siya dito na nakaselect. Ang nakaselect yung mismong background lang. Ngayon, kailangan natin maselect yung mismong tao lang. Ayan, nakikita nyo po dito. Ayan. Ang pinapakita niya na po dito, nakaselect yung mismong background. Okay? So, ngayon, i-invert natin. Na ang may isa-select lang po mismo ay yung mismong tao. Ayan. Punta po tayo dito sa mismong select. Then, eto po. Inverse. Ayan. Magpapakita rin po dito mismo yung mismong shortcut niya. Ayan. I-inverse po natin. So, ngayon, ang nangyayari, eto na po siya. Yung mismong tao na po yung nagpakita. I-duplicate ngayon natin siya. Ang pag-duplicate ng mismong image ng tao, ng mismong nakaselect dito po ay, ang shortcut niya ay Control J. Control J. Ayan. So, ibig sabihin, na-duplicate po siya. Makikita po natin sa mismong layer, naging dalawa po siya. Yung isa, kanina, at yung i-duplicate natin na tao. Pag i-hide na po natin to, wala na po yung mismong background na white, di po ba? Ngayon, ang gagawin natin, ang nagkaroon po tayo ng problema, meron pa po dito sa isa. Ayan, ngayon, i-delete ulit natin sa pamamagitan ng pen tool. Ayan, pen tool po tayo. Right-click ulit, make selection, then okay. Ngayon, i-invert po natin. Ayan, punta po tayo sa select, then invert. Okay, invert then delete. Ngayon, i-deselect po muna natin yan. Deselect. Or Control T po ang shortcut niya. So, yung image po, mga dumi-dumi po siya or mga pimples. Ngayon, ang gagawin natin, tatanggalin po muna natin siya. Yan, zoom po natin. Ito na po, dito na po natin magagamit itong patch tool. Ito po yung patch tool. Or, yan. Ito po, pagtanggal po yung mga yan. Yan, panlinis. Ayan. Try po natin itong spot healing brush tool. Yan. And zoom po natin. Kunyari, tatanggalin po natin yan. Pick nyo lang po yan. Ayan. Makikita nyo po, mawawala po siya mismo. Ayan. Mawawala po ba, diba? Yung mismo mga dumi-dumi. Ganon din po sa patch tool. Sa patch tool naman po, isi-select po natin yung madumi. Then, lipat po natin sa katulad niya. Ayan. Kagaya po niya. Ayan. Makikita nyo po siya. Ayan sa patch tool. Ayan. Yun po yung patch tool. Then, makikita nyo na po siya. Okay na po siya. Ngayon, ang gagawin po natin, ilipat na po natin siya sa mismong A4 size natin. Lipat natin siya at maglalagay din po tayo ng background niya. Yan. So ngayon, gagawin na natin. Kumuha tayo ng magiging background niya. Kunyari, ang napili ko po ay ito. So, maximize ko lang po siya. Makikita natin na parang hindi akma yung kulay niya. Yung isa, sobrang bright. Samantalang yung mismong image natin, hindi siya bright, parang pale patignan. Gagawin natin, na tayo sa image, adjustment, and curves. Dito sa curves,
dito po natin titimplahin mismo yung mismo kulay ng ating image. Ayan. Click lang po natin dito, taas natin. Ayan. So, ibaba. Ayan, gawin natin. So, makikita nyo, nag-iiba mismo. Nagiging parang mas tinted na siya, parang mas na bright na po yung kulay niya. Ayan. Okay, so nakita po natin parang kumoke siya kaysa yung kanina. Ano, mas okay na po siya ngayon dahil ginabitan po natin siya ng curve. Then, mag-insert po tayo ng text. Mr. MVP. Ayan, Mr. MVP. Okay na po siya. Mr. MVP. Yan po ang pag-insert ng text. Ayan. Si Mr. MVP. Then, palitan po natin yung kulay niya. Select lang po natin text. Then, yan, palit natin ang kulay niya. Gawin natin yellow. Or orange. Ang ganun din po si Mr. Para maging kapares siya ng kulay niya. Gamitin po natin yung drop tool. Then, yan. So, hindi siya mayroon sa rin halata. Gawin natin right click, select yung option, lagyan natin ng stroke. Stroke natin ng dark. So, mangyayari, makita, lumulutang na po siya. Yan. Then, ito rin, gagawin din natin lalagyan din natin siya ng stroke. Kapag lang po natin yung layer style niya para pares po sila. And face. So, ito na. Yan. Meron na po siyang title, Mr. MVP. Alright. Tapos, lagyan natin siya ng pangalan. Pangalan niya ay James. Mr. MVP, James. Dito natin lagay. Ayan. Tapos, palitan po natin ng mismong font para maiba po siya. Ito natin yun. So, ayan. Alright, ito na si Mr. MVP, si James. So, ito na mismo yung layout natin. Diba? Then, save. Save ngayon natin siya. Save. Save. Magsisave po ng ating mga file. Para hindi po tayo malito. Gagawin natin sa my computer, sa D, then create po tayo ng folder na customer files. Ayan. After nun, maglagay panibagong folder, 2015, kung anong year po yun. Then kung anong buwan po ginawa yun, sa June. So dito po sa June, dito na po natin siya i-save. Then, Photoshop po yung mismong extension name, PSD. Yung pangalan niya ay, dito ay Mr. MVP. Then, save. So, bakit po natin ginawa yun, yung folder na gano'n? Upang maiwasan po natin yung pagkawala ng mga files. Minsan, mangyayari, ngayon ginawa natin ngayong araw na to. Ngayon, kinabukasan, nag-day off yung gumawa. At least, yung taong nandoroon, at least, kung sinuan po yung naiwan, alam niya kung saan niya hahanapin. Mas mapapabilis po yung paghahanap ng mga file.